Proyekto Helmo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig. Ako po si Lydia. Nais kong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking asawa na si Pedro noong nanirahan kami sa probinsya ng Samar. May 1 taon na kaming kasal ni Pedro nang maganap ang naturang nakakapangilabot na pangyayari. Tandang-tanda ko pa na nanirahan kami sa isang bahay kubo nun. Iilang buwan pa lang kaming mag-asawa at wala pang kuryente kaya bunsol at gasera ang ginagamit naming tanglaw sa gabi. Nanggaling ako sa Nueva Ecija. Patay na ang aking mga magulang at nakikitira lamang ako sa tiyahin ko. Kaya nang akitin akong magpakasal ni Pedro at niyaya niya akong tumira sa probinsya ng kanyang mga magulang para makapagsimula ng pamilya. Agad akong pumayag. Dahil alam kong mapapanatag ang aking kalooban kung sasama ako sa asawa ko noon. Nakaramdam ako noon ng pagdumi at medyo umuulan sa labas ng bahay. Saglit ko na binilin sa aking asawang si Pedro ang aming sanggol na mahimbing na natutulog sa maliit na duyan sa silid tulugan. Mag-iisang linggo na pagkatapos ko na manganak sa aking unang anak na babae. Kumadrona ang nagpaanak sa akin at medyo sariwa pa ang mga sugat ko pero maayos na naman akong nakakakilos noon. Nakahiwalay ang palikuran sa aming bahay. Yari ito sa sawali at kawayan. Umuulan ng gabing yon pero hindi naman kalakasan ang buhos ng ulan. Nagtungo ako doon bitbit ang isang malaking payong. Palinga-linga ako sa paligid dahil medyo may kadiliman kaya minabuti ko na bitbitin ang maliit na pinsol. Itinatapat ko sa labas at tila may naaaninag akong imahe ng tao na nakatayo malapit sa may palikuran. Hindi ko maaninag ang kanyang anyo dahil nakasuot ang kung anong imahe na ito ng blusang itim at nakatalikod sa akin nun. Ayokong takutin ang sarili ko. Nakakatiyak naman ako na kapitbahay namin ng taong yon. Wala namang ibang mapapadako doon kung hindi mga kapitbahay ko na tsismoso at tsismosa. At isa pa, kinakailangan ko na rin na makabalik sa silid tulugan dahil baka magising ang aking sanggol at umiyak ng pagkalakas-lakas kapag nararamdaman niyang wala ako sa kanyang tabi. Hindi ko na pinansin ang naturang bulto na yon at pumasok ako sa loob. Isinarado ko ang kawayang pintuan pagkatapos ay itinaas ko ang aking duster pati ang panloob kong kasuotan. Hindi pa ako nakakapagsimulang dumumi nang may narinig akong sumisitsit sa bandang palikuran. Sa may labas. Buong akala ko ay patakyo ng ulan pero tinig ng tao ang patuloy na sumisitsit nun. Nagpalinga-linga ako at napansin ko ang siwang na may nakasilip na mapupulang mga mata. Halos manigas ako mula sa pwesto ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot nun. Hindi ko na magawang dumumi at para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Hindi pa natatagalan, nawala ang nakasilip na mapupulang mga mata. Isinuot ng naturang nilalang ang kanyang hintuturo sa loob ng siwang at tumambad sa harapan ko. Ang matulis niyang kuko na umabot na ilang pulgada ang haba. Nagimbal ako. Dinampot ko ang bunsol at itinapat ko sa daliri nun. Itinapat ko sa mahabang kuko niya ang ninggas ng apoy. Bahagya siyang nasaktan at tinanggal niya mula sa siwang ang kanyang daliri. Doon na ako nag-umpisang magsisisigaw at tinawag ang pangalan ng aking asawa. Lumipas ang ilang sandali at nakarinig ako ng malalakas na katok mula sa may pintuan. Naulinagan ko ang tinig ng aking asawa at hindi ko na nagawang dumumi pa.
Isinuot ko ang panloob na damit at ibinaba ko ang duster. Pagkatapos ay kinuha ko ang bunsol sa kabinuksan ng pintuan. Pagkabungad ng aking asawa ay niyakap ko siya kagad na mahigpit. Pedro, may tao sa labas ng palikuran. Binubusuhan niya ako. Nakakakilabot. Mapupula yung mga mata niya at matulis na kuko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Pinandilatan niya ako ng mga mata nun. Umikot kami sa palibot ng palikuran, pero wala kaming nakitang anumang nilalang. Kinabahan ako pero inisip ko na guni-guni lamang ang mga nakita ko nun. Pinilit ko na makontrol ang panginginig ng aking katawan, hanggang sa sumagi sa isip ko ang sanggol. Nanlaki ang aking mga mata at kinapitan ko ang aking asawa. Pedro, yung anak natin. Nag-uumpisang manginig ang aking mga palad nun. Nagkatinginan kami at naulinagan namin sa loob ng silid tulugan na umiiyak ang aming sanggol. Kinuha ni Pedro ang payong at inalalayan niya akong makapaglakad. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay, pagkatapos ay dumiretso kami sa may silid tulugan. At napansin namin na nakabukas ang pinto. Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ko. At iniisip ko na pinasok na kami ng magnanakaw nun. Pumasok kami sa loob at doon ay namilog ang aking mga mata. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok nang makita naming may nilalang na merong mahabang buhok, mapupulang mga mata, matulis na mga ipin at kuko na nakaabang sa may higaan ng aking umiiyak na anak. Dali-dali kong dinampot ang flower vase at ibinato sa kanya noon pero mabilis siyang nakailag. Kumaripas ng takbo ang aking asawa at nagtungo siya sa bandang kusina. Kinuha niya ang asin at buntot pagi, saka siya bumalik sa silid tulugan. Pinatigil niya ako sa pagbato ng kung ano-anong kasangkapan at pinayuhan na kuhanin ang aking sanggol sa loob ng crib habang nakikipaglaban siya sa nilalang na yon. Agad naman akong sumunod sa panuto niya at mabilis akong nagtungo sa aking anak. Kinarga ko siya. Umiwas ako sa naturang nilalang. Pinanood ko kung paano pinagpapapalo ng aking asawa ng buntot pagi ang nilalang na yon. Umuusok halos ang tagiliran nito. Puno ng latay ang kanyang mukha. Pinagsasabuyan pa siya ng asin at nag-usok ang kanyang balikat at braso. Hindi siya makalapit sa asawa ko at wala na rin siyang ibang pinagpilian nun. Winasak niya ang kawayan naming bintana at doon siya mismo tumakas. Dumungaw sa may bintana ang aking asawa pero biglang nawala sa kahabaan ng maraming puno ng saging ang naturang nilalang. Patuloy pa rin noon ang pagbuhos ng ulan at walang buwan, kahit bituin sa kalangitan. Kaya hindi maaninag ng aking asawa kung saang direksyon nagtago ang nilalang na yon. Kinaumagahan, kumalat sa aming mga kapitbahay ang pagsalakay ng naturang aswang. Naging alerto ang lahat, lalo na ang mga pamilya na may sanggol sa kanilang tahanan. Nakakatiyak sila na maaaring bumalik ang aswang at tumangay pa ng ibang sanggol nun. Hindi nagtagal at may napansin ang aming kapitbahay na si Aling Donna na may bagong salta sa bayan. Isa umano siyang magandang dalaga at mukhang wala siyang kapitbahay sa paligid ng kanyang bahay malapit sa may kakahuyan. Noon lamang niya nakita ang naturang babae at napakadalang umano na lumabas ng bahay nun. Hinintay namin ng marami pang gabi. Tuwing sasapit yon, inaayos ng aking asawa ang bintana na sinira ng aswang at nag-abang ang aming mga kapitbahay sa napipintong pagsalakay ng nilalang na yon.
Pero nagulat si Pedro nang ibalita ni Mang Bong na meron umanong pinatay sa may dakong bukid. Ilang kilometro ang layo sa aming lugar. Nabanggit niya na dumudumi lamang umano ang babaeng nagngangalang Yolanda nang biglang may umatake sa kanya. Hindi pa man lang umano nakakapaghugas ang babae. Winakwak na umano ang kanyang tiyan. Tinangay ng nilalang ang nag-iisang taong gulang nitong anak na babae. Marami na umanong rumorondang tanod sa may bukid at iniimbestigahan pa nila ang nangyaring krimen nun. Nabahala kami ni Pedro at talagang hindi kami naghihiwa-hiwalay sa loob ng aming bahay sa takot na baka bigla na lamang dagitin ng nilalang ang sanggol namin. Pasado 10:00 ng gabi nun, nakaabang kami sa may labas ng aming bahay kasama ang ilang kapitbahay na may dalang sulo at bungkos ng bawang. Nang bigla kaming nakarinig ng malalakas na sigaw, buhat sa ikatlong bahay malapit sa amin. Nagimbal kaming lahat sa nakakapunit na tinig kaya naman nagmadali kaming naglakad nun. Sumunod ako sa asawa ko habang bitbit ang aking sanggol na mahimbing na natutulog sa balikat. Pagtapat namin sa bahay ni Manang Winona, may napansin kaming hindi pamilyar na babae sa bandang bintana. Sumunggab si Pedro at tumungaw naman ako pati na rin ang dalawa pa naming kapitbahay. At nakita namin sa loob ng silid ang isang babaeng nagbagong anyo bilang aswang. Nakikipag-agawan siya kay Trining na anak ni Manang Winona. Sa may sanggol nito, na tila ba balak niyang kunin katulad ng pagkuha niya sa anak ko nun. Sa may bintana sila banda. Doon ay naglakas loob si Pedro at ang dalawang kalalakihan na pumasok sa malaking bukas na bintana nun. Samantala ay nanatili naman akong nakapanood sa kanila. Ayaw kong pumasok sa loob sa takot na baka mapahamak kami ng aking anak. Binalutan ko ng lampin ng sanggol para hindi siya mahamugan. Pagkapasok ni Pedro sa loob, ay agad niyang sinabuyan ng asin ng aswang. Tumyempo ang dalawang kalalakihan para maagaw ang sanggol. Pagkatapos ay agad nilang ibinigay kay Trining ang humihikbing anak nito. Umabante ang nilalang. Ipinakita niya na kung anong klase siya. Sinipa niya at itinulak sa may bintana ang isang lalaki samantalang kinalmot naman niya sa mukha ang isa pa. Sumalida si Pedro. Hinampas niya ng buntot pagi sa likuran ang nilalang na yon. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas hanggang sa tuluyang gumapang sa may sahig. Sa puntong yon ay unti-unti itong nanghina. Kaya pinagtulungan siyang pagsasaksakin ng dalawang lalaki gamit ang matulis na sibat. Pinaulanan pa ni Pedro ng maraming beses na paghampas ang nilalang hanggang sa tuluyan na lamang itong mangisay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, ang nilalang na halos kasing laki ng tao ay tila naging isang patay at sunog na pusa nun. Ganun na lamang siya kalaki. Napabulagta sa sahig si Pedro sa sobrang pagod pero nagalak naman si Manang Winona pati na rin si Trining sa nangyari. Tinawag nila ang iba pang mga kapitbahay at nagpuntahan sila sa tahanan nito. Sinenyasan naman ako ni Trining na pumasok sa loob ng kanilang bahay kaya hindi ako nag-aksaya ng panahon nun. Pagkakita ko sa kalagayan ni Pedro, inalalayan ko siya katulong ang dalawang lalaki. Nagpasalamat ang mag-ina sa kabutihang loob ng aking asawa. Gayon din sa kasamahan nito mga lalaki. Umuwi kami sa aming bahay at hinintay naming mag-umaga. Kinabukasan, nabalitaan ng mga tanod ng aming barangay ang naganap nung nagdaang gabi. Nagulat sila sa nangyari sa mag-inang Manang Winona at Trining pero humanga naman sila sa katapangan ng mga tao doon.
Nung dumating ang panahon ng pag-aani ng palay at maraming nahuhuling isda sa karagatan ng aking asawa, naisipan naming mag-ipon ng pera. Ilang buwan din naming iningatan ng pera at nagpaayos kami ng aming palikuran. Pinalitan ng kawayan ng simentado para mas maging matibay ang pundasyon nito at walang kung anuman ang maaaring sumilip sa loob nun. Mga ilang taon ang lumipas. Magtataong 2000 yon. Umangat na rin ang aming pamumuhay. Nagtrabaho ako sa isang malaking tindahan samantalang nag-apply naman ang asawa ko sa opisina at maswerte siyang natanggap dahil siya ang nakatapos sa amin sa pag-aaral. Paminsan-minsan ay nagtutungo kami sa mga magulang ni Pedro at ipinapasyal ko ang aming anak. Tuwang-tuwa naman ang ina ng aking asawa sa tuwing masisilayan ng kanyang apo. Hindi naman kasi nila kami nakakasama ng madalas kaya swerte na rin na nakabisita kami sa kanilang bahay. Lumipas ang 1 taon at nakatira kami sa bungalow type na bahay na gawa sa semento. Pinalitan na rin namin ang ilang kasangkapan. Bumili ng matibay na kagamitan. At higit sa lahat, naging tahimik na rin ang aming buhay. At yun ang una at huling beses naming nakaranas ng paggambala ng isang aswang.